Okay. Bumalik na yung signal, mga kapatid. Pasensya na po. Wala-wala yung signal, mga kapatid. At kumusta po? At sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Pasalamat tayo ni Father Ben na kasama natin sa dinner. Salamat tayo ni Nanay Jackie na natin ng panihapon, no? Si Father Ben Lumud, Monsignor Jaime Pañares. No? Salamat din ni Bishop Raul Dail dito sa Diocese. Bukas pa tayo uuwi po. No? Meron pa tayong talk bukas sa Barubo. Anong lugar ito? Sa Barubo po. No? At kasama din natin yung mga converted na mga pastor. Kasama natin ngayon. So, sa Diocesan Convention, sa Divine Mercy, ang tawag dito, Diocesan Apostolic Congress on Mercy, DACOM. So, third Diocesan Apostolic Congress on Mercy. So, hanggang bukas pa po ito. At yung isa sa mga mag-share bukas, si Bishop Raul Dail. At meron ding isang madre po, si Sister Pamela May. I-share bukas. At tayo po ay pupunta sa sa Barubo. Ang paroke, Barubo, Mother of Mercy Parish sa Barubo. So magsimula yung talk natin, mga kapatid. 1:30 yung talk. Bukas, 1:30. Wait muna. Nakita dito 1:30 to 2:45. And then Mass is 4 to 5 p.m. Ito na bago. So wait muna, mga kapatid. Tingnan natin muna yung yung schedule natin. Sa bukas po ito. Bukas po ito. So, kanina po, while kumakain kami, yung pinsan natin dito sa saan ba yun? Basta malapit lang sa mga 1 hour galing sa Diocese of galing sa sentro sa Tandag. At kumain kami kanina dun sa isang beach, no, ni Nanay Jackie. At yung pinsan ko malapit lang pala dun yung bahay nila. At yung kasama niyang guro may problema po. Ang kasama niyang guro ay may sakit na insomnia. At pabalik-balik na sa doktor, pero hindi pa rin makatulog. Simula pa January. So, ngayong araw, makatulog siya ng kaunti lang. Sa sunod na araw, hindi talaga makatulog kahit isang segundo. Ngayong araw na ito, hindi siya nakatulog kahit isang segundo. Nasabi ng pinsan ko, pwede ba Father, nawa ako sa kasamahan ko na guro, no? So, nakawa naman tayo at kasama natin nandun din si Monsignor, yung nagbautismo ni Brother Paul Alima, no? Si Monsignor Jaime Pañares at si Father Ben Lumud. Naka-witness po sila sa pangyayari, pati na yung
Pati na yung may-ari sa beach. Pati na po yung naka-witness po sila. During sa prayer po, itong gurong ito, grabe, nanginginig po. No? While sagawa tayo ng simple prayer of renouncement. At after that, mga kapatid, grabe nag-react. Nanginginig, sumisigaw ng grabe. Grabe yung pagsigaw niya. Grabe talaga yung pagsigaw niya. Sumisigaw yung buong maraming mga naka-witness, no? Itong babaeng ito, itong harassment niya, ito yung sakit niya dahil kahit iinom pa siya ng pangpakatulog, no? Hindi pa rin tatalab. At simula January, na ngayon, di ba? May na ngayon. So, grabe yung kanyang dinaranas, mga kapatid. At nung pinipray na natin, so nag-react talaga, mga kapatid. At nakikita ko na yung mga naka-witness kanina, na talaga, na bigla. So dito, mga kapatid, kung ma-empower natin yung mga tao, ma-empower natin yung mga kaparian natin, marami pa tayong matutulungan katulad ng mga oppression. Ang oppression po ay magagamot lang yan, hindi sa doktor. Dahil hindi naman po yun natural. No? At sino po ba yung makagamot nito? Yan po yung tanong. Yan po ang importanteng tanong. Sino po ba ang makagamot nito? Base sa banal na kasulatan. Tingnan natin. Babasahin ko itong mga oppression na ito. Sino ba yung makapagpagaling nito? Babasahin natin. Banal na kasulatan. Wait muna, mga kapatid. Ito po. Nakalimot ako sa talata. Sinisearch natin yung Jesus is to heal the oppression. So, nandito po ito sa Acts of the Apostles, mga kapatid. Nabasahin natin. Ito po. How God anointed Jesus of Nazareth. Sinong nito? Jesus of Nazareth. With the Holy Spirit. With the Holy Spirit. And power. He went about doing good and healing all of those oppressed by the devil, for God was with him. I think 10:38. So, Acts of the Apostle chapter 10, verse 38 to 39. So, maraming nabigla. May nabigla na. Bigla lang siyang sumigaw. Grabe, mga kapatid. At yung mata niya, hindi makatitig sa cross. The power of the cross, mga kapatid. Hindi siya makatitig sa cross. Nirecommend natin napunta sa exorcist at sa kasama natin na exorcist at pari na makapagtulong sa kanya dahil kailangan na process yun
kailangan talaga ma-process yung guru na yun dahil hindi madali po dahil may processing po yan. May processing, counseling, and then mas special categories pa natin at mabigyan nila ng halaga yung sacramentals and the sacraments of the church. And marami sa ating mga Katoliko na lahat nag-appreciation, mga kapatid. Father, kanus aman ka bisita diri sa Cebu para maayo ang akong anak o mablisingan siya. So, bibisita tayo next week po. Sa May 25, nandun tayo sa Liluan, San Fernando Rey Parish. At sa, sa 26, nandun tayo sa, Toledo. Ipopost natin yan para makabisita tayo. Mag-guided po kayo sa talk natin sa Archdiocese sa Cebu. Nibisita tayo. So, yun po mga kapatid. No? Na yung mga operasyon po, kahit binibigyan ka na ng gamot ng doktor, wala pa rin improvement po. At ito po ay na-experience ko po. Na marami po tayong experience nito. At sa awa ng Diyos, yung pagkagaling, secondary lang po yun. Inuulit ko po yan. Yung liberation from the unclean spirits, hindi po yan ang tunay na milagro. Ang tunay na milagro, nababago yung, yung behavior natin, nababago yung mindset natin. In line to the will of God, in line to the mind of God. When ka balik sa Canada, Father, kanang mo stay sa Toronto. So, wala pa schedule, mga kapatid. At yan po, kailangan natin ng additional na panahon na ma-process natin, especially ang mga naharas ng kaaway natin. At only Jesus can heal those oppressed by the evil spirit, mga kapatid. Sino ba yung in persona Christi? Ang in persona Christi, mga kapatid, ay ang lahat ng mga kaparian. No, hindi lang po si Father Darwin, kundi lahat ng kaparian sa buong daigdig, mga kapatid. Meron silang kapangyarihan, at yung kapangyarihan nila ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Sige, Father mo, dadon ako. So, unang-una, hindi po ako mag-healing, magbigay lang ako ng catechism because sacraments are greater than me. Sacraments, confession, especially sacrament of confession, is greater than Father Darwin. It is instituted by the Lord, mga kapatid. So, yan po yung experience natin na hindi ko talaga gusto ko lang na ito yung pangarap ko, mga kapatid, ng bawat diocese. Meron ng specific center ng mga exorcist focus na po sa ministry of exorcism and deliverance po. At hindi na sila mabigyan ng parokya para marami tayo. At yung mga kapatid natin hindi na pupunta sa mga albularyo po. At pupunta na sila sa center, sa diocese. Yan po yung pangarap ko at yan din yung hiling ko sa Diyos, araw-araw po. Wanted exorcist po, wanted ng mga pari na mainganyo para marami tayong matutulungan. At meron silang mapuntahan, yung mga kapatid natin na ako po ay naaawa po. Wala silang mapupuntahan at mapuwersa na sila.
pupunta sa mga okultista. Dahil yung mga pari natin ay hindi po naturuan. Ako din, hindi po ako naturuan nung seminarista pa po ako. At sa ating live at sa ating pagbisita sa mga lugar, na sa pamagitan nito ay maka-empower tayo. Simple lang po, no? Sa pamagitan nito ay maka-empower tayo sa mga mahal natin ng mga kapatid. So yun lang po muna ha. At sana po ay may natutunan kayo sa quick live natin. Fighty Maria Tatak FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. So, Fighty Maria Tatak FD with a humble heart. At pasalamat lang ako sa nag-iisang star sender natin ngayon, si Luz Santa Dornay Buwal. Good evening, Father Darwin. God bless you po. God bless you po. At sana po may natutunan kayo sa live natin ngayon. God bless.